Natin itong pasalamat daw kay PRRD bago natin ano yung red alert sa Davao. Red alert na po sa Davao, ha? Ang mga naging tugon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lumabas na balitang may arrest warrant na raw sa kanya ang International Criminal Court. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita Pasasalamat kay PRRD, duraan namin yan eh. Yun, pag naduraan namin sa muka, doon kami magte-thank you. Mga tanga. sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Oh, kita mo? Palibasa kasi, itong mga to, palakpak ng palakpak, dila ng dila sa betlog, hindi kayo namatayan. Di ba? Oh. Kilala kita, tol. May kaso kang rape, totoo ba? Paanong may kaso kong rape? Ha? Eh, nakaraan lang gusto niya pa kami mag-check-in. Tanga! Ang bobo naman eh. Ito kala yata mananalo sa akin ito sa mga ganong... May kaso daw akong rape. Eh, nakaraan lang 2 beses pa kami nag-check-in. Bobo! Eh, kakachat nga lang ngayon, no? Nakatibak na siya. Patungan ko daw. O, ikaw gusto mo, swap tayo. Ano? Huwag ka magko-comment ng pabalang dito dahil masasama ka. Kaso ng rape. Nakabuka ka, rape. 25 years old, rape. Ang rape, 12 years old. Bobo? Rape ba yun? 2 beses na? Stupid. Sapul ka. Tikas ng ulo mo eh. Mabalik tayo. Yung iba kasi pumapalakpat, dila ng dila sa betlog, hindi kasi kayo namatayan. Hindi kasi yung pamilya nyo ang na-damage. Hindi kayo yung mga mahihirap na nag-iikaw sa buhay, nagtatrabaho lang, walang mapigayong pulis para sa kota nila, pinagpapatay yung mahihirap. Kasi yun lang kaya ng mga pulis noon. Miski yung mga pulube, di ba? Miski yung mga pulube, pinagbabaril. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Pag-uwi mo, tignan natin kung makakapalakpak sila. Pag-uwi mo, tignan natin kung makakapalakpak sila. Hindi, totoo. Yung sa... Mahal daw ng bigayan dyan, dollars daw eh. Dollars daw po bigayan, nabalitaan namin. Dollars ang bigayan sa Hong Kong. Tapos alos lahat yan kay OJC. ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Kita mo? Yan ang pinapalakpakan, yung mura. Yung mura ang pinapalakpakan. Kaya nagiging ganito tayo ngayon. Proud na proud tayo sa maling gawain. Di ba kayo, halimbawa ako, sabihin ko sa inyo magmura ako na magmura, ang sagwa po pakinggan. Dahil masagwa naman po talaga ang mura eh. Pero itong putang inan to, di ba ang sagwa? Di ba? Ang sagwa, di ba? Ang sagwa, pag ginanong ko, di ba? Ang sagwa, parang awkward. Di ba? Awkward pag sinabi ko, di ba? Pero itong putang inan to, mura ng mura. Kaya yan ang na-absorb ng mga bata. Kakala ng mga bata, normal yan. Akala ng mga Pilipino, normal yan.
na hindi naman normal kasi putang ina, bawal. Diba? Ang pangit pakinggan? Sorry po pasensya na po kayo Pangit pakinggan. Ini-elaborate ko lang, ini-explain ko sa inyo kung paano ang pangit pakinggan. Pero pinapalakpakan ng ating mga kababayan. Tama ba yun? Tama ba yun? Kung ma-absorb ko yun, tignan nyo, mura ako ng mura. Halimbawa, hindi na tayo, iba na yung vlog natin, puro mura. Na-absorb Kayo pwede nyo ma-absorb yung ginagawa ko Pero ang pinipilit ko i-absorb sa inyo, masayang bagay. Masayang mga vlog. Pero siya, tignan mo, presidente siya noon. Ngayon, addict na ex-president. Ganyan pa rin. Pinapalakpakan pa rin ng mga taong bayan, di ba? Ano man ang kasalanan ko? Anong kasalanan mo? Umamin ka nga, ang dahil mong pinatay. Ilang beses ka umamin, ang dahil mong pinatay. Ilang beses ka umamin, ang dahil mong pinapatay. Hindi ba kasalanan yung pagpatay? Tanga ba talaga kayong mag-ama? Ano ba yung pagpatay sa inyong mag-ama? Libangan nyo lang? Kasi sa amin mga normal na tao at may takot sa Diyos, kasalanan ng malaki yun sa Panginoong Diyos Pero sa mga hayop na pamilya nyo, kung libangan nyo yun, magbayad kayo. Hindi yung libangan nyo yung pagpatay, parang ginagawa nyo lang katatawanan yung pagpatay, pagbayaran nyo yan. Parang ginagawa nyo, proud na proud pa kayo na patay. Pumatay kayo. Si Sarah, pag namatay siya, papapatayin din yung pumatay. Ako'y raw yung... Ito ganito na lang. Yung mga pumapalakpak dyan, palibasa po kasi walang na biktima sa inyo. Kaya tawanan kayo, palakpakan kayo. Pero tignan nyo habang tumatawa kayo dyan, tignan nyo yung mga nawalan sa buhay. Sana nire-respeto nyo yun Nire-respeto nyo yun. Swerte lang yung estado nyo dahil nung walang namatay sa inyo. Pero yung mga bata, nakita mo yung na GMA pa, nakakaawa doon yung nasa GMA 7 nung maliit pa siya, namumulot ng bigas. Namumulot siya ng bigas na idokumento ni Atom Arroyo. Namumulot siya ng bigas. Tapos nung lumaki siya, naging binatilyo, 16 years old, pinatay siya sa tukhang. Dumadaan lang, pinatay sa tukhang. Pinagbintangan, nagdi-deliver ng droga. Biro mo nung bata yon, nung dinokumento ni Atom Arroyo yata, nung bata yon, namumulot na ng bigas. Sadlak na yung buhay. Hindi makakain, hindi makalamon kasi wala Kaya umantong siya sa pamumulot ng bigas. Tapos nung nagbibinata siya, makakatikim sana ng magandang buhay. Nagtatawag siya sa palengke. Putek, pinagbabaril ng pulis, pinagbintangan, runner ng droga. Runner ng droga, pinatay. Pero yung mga kaibigan niyan Chinese, buhay na buhay. Di ba Black Widow? Tapos ang malupit pa doon, yung bata, yung pinaglibingin sa kanya, hindi pa kanya, pinalayas pa. Pinalayas pa doon sa pinaglibingan. Ang ginawa ni Father Flavi, dinala lang kay Attorney Fortune. Yun, napag-alaman. Pinagbabaril. Pero yung mga Chinese, hindi man lang nagawa ng baril ng hayop na yan Hindi niya nga napaputukan ng baril Dinilaan niya ng dinilaan yung betlog. Tapos ikaw, palakpak ka pa ng palakpak sa demonyo? Good luck sa inyo, pero sana man lang, wag mangyari sa pamilya nyo yan. Tapos kami naman papalakpak. Diba? Totoo yan, Green Day. Tapos makikita mo tong demonyong mag-ama kumakain ng lechon. Naka-televise pa.
Ang depensa ng DDS. Ang depensa ng DDS. Sa Bisaya daw, normal ang lechon. Hindi normal yun. Abnormal ang utak nyo. O sabi ko, assuming na totoo, Oh, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? sira ulo. Anong para sa amin? Nasaan ang pakinabang namin ngayon? Ha? Ano? Para sa amin? Nasaan? Asan yung iniwan mo? Anong iniwan mo? Tahimik nga iniwan mo eh. Tahimik na 8 trilyong utang, tanga. Tahimik. Pagmamalaki niya naman yun yung tahimik. Oo, tahimik. Tahimik na 8 trilyong utang, hayop. Oh. Asa yung legacy yun ba to? Ano para sa amin? O yung Pogo, para sa amin? Yung Pogo, para sa amin? Oh, ilang scam, ilang rape, ilang droga ang Pogo, ilang money laundering, oh, ilang abuse. Oh, ano sabihin mo para sa amin? Para sa inyo. Oh, dahil nung chine-check yung salin mo, ayaw mo ipakita. Bakit? Bilyon na ang pera nyo. Oh, kung mahal mo ang mga kababayan mo, ipakita mo ang salin mo. Bakit sa 6 na taon mo tinatago nyo? Bakit? Sino ba kayo? Oh, sino ba kayo para itago nyo yung salin nyo? Sino ba kayo dito? Oh, kung talagang transparent ka, inutil kang digong ka, ipakita mo yung salin mo. Hindi yung nagtatago ka sa inappoint mong ombudsman. Oh. Oh. Para sa amin, para sa pamilya nyo. Monopolya ng droga. Wala na kayong mabibilog dito. Mabibilog nyo na lang yung luga ng DDS. Handa raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Sige. Wala tayong magawa eh. No, talagang mauhuli kang demonyo ka. Pagdudusahan mo to, digong. Sa lahat ng taong winalangya mo, hayop ka. Sa lahat ng pinatay mo, makakatulog kami ng masaya naman. Ha? Lagi na lang kami nakakatulog ng parang may bumubulong sa amin ng mga kaluluwa eh. Totoo lang. Pag nire-react ko yung mga EJK, parang may mga bubulong na sa akin kaluluwa, parang na-abnormal na ako eh. Parang pag nagre-react nga ako ng mga EJK, parang nagsasalita na sila, tulungan mo po kami, ituloy mo pa yung vlog mo. Parang gano'n naririnig ko na eh. Nababaliw na yata ako eh. Pero mo ako, normal na tao, nararamdaman ko yung sakit sa puso. Etong pusang amang ito, wala man lang awa tong hayop na to. Tapos kakampihan nyo? Walang awang pumatay, aminado, 2 kongreso, senado? Proud pa kayo, papalakpakan nyo? Abnormal! Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, Digong, pag nakulong ka, huwag kang mag-alala, pupuntahan ka namin. Babatuhin kita ng tae ko. Oh. Oh. Siyempre, kung nasa administrasyon ka pa,
Yari ako, di ba? Ganun ka, di ba? Pag sinabi kong babatuin kita ng tae ko, papahanap mo na ako. Yun ang martial law. Di ba? Yun ang martial law. Ganun ka kagago nun. Oh, ngayon, bangkay. Oh, ngayon, bangkay ka na. Hinahabol ka na ng mga uod at bulate. Tigilan mo na daw. In the meantime, mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para Kapal ang mukha. Magko-contribute. Buong attorney mo, retired na mga intel, retired na mga pulis, dinala mo lahat dyan para i-cover ka. Kita mo, hindi siya makalantad, oh. Nakita nyo yung video, hindi po siya makalantad. Hindi siya maka-expose hanggat hindi nakiklear nung grabe sandamakmak na bodyguard ang dala niya ngayon. Bakit? Kabado si Tamulmul. Kabado. paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. Si Attorney Chris Oh, di ba? Oh, ayan. Oh, dumako naman tayo sa Impacta. Panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Sunod-sunod ang tila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siya pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Oy! Nagpapalusot na naman yung mesayad sa utak. Wag mo nang anuin wag mo nang anuin Sara. Sara, please. Tama na yung BBM issue. Bistado ka di. I-play mo naman dyan yung give me 100 billion, aayusin ko yung DepEd Impacta. Yun naman ang i-play mo. Yun kasi ang mas legit eh. Sara, umay na kami sa kwento lang. Gusto namin yung may ebidensya na. Kasi yung give me 100 billion, aayusin ko yung DepEd, may ebidensya eh. Oh. Pero yung sinasabi mo kay BBM ngayon na gusto niya may continuity. Putik, sino ba magtutuloy sa gusto nyo? Anong continuity? Impacta. Sino magtutuloy ng pogo? Anong continuity? Gusto mo ituloy pa rin ni BBM yung continuity ng pogo na legasiya nyo? Sinong tanga? Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Ikaw yung tinutukoy mo yung sarili mo. Ikaw ang budol sa Pilipino. Ikaw si BBM lang, sige. Si BBM lang yung bumudol sa'yo. Ba't ka binudol ni BBM? Demonyita ka. Binubudol talaga at ini-scam yung mga demonyita. Salamat, Orambo, 94.3. Ini-scam po talaga at binubudol ang mga demonyita. Pero hindi mo bubudulin ang mga taong bayan. Diyan ka nagkamali. Binudol mo naman ang taong bayan. Huwag nyo kaming masama-sama na Duterte mahal lang Pilipino. Mahal lang kayo ng DDS. Ha? Mahal lang kayo ng DDS. Huwag nyo madamay-damay ang mga Pilipino. Tahimik kami. Ha? Mahal lang kayo ng mga DDS. Pero kami, duduraan namin kayo sa muka.
Yan ang sabi mo, Sara. Totoo yan. Nabudol ka ni Bongbong. Binudol mo din ang sambayan ng Pilipino. Anong mas matimbang? Sagot. Anong mas matimbang? Mabudol ka ni BBM o yung budulin mo ang sambayan ng Pilipino? Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Eh, tama nga lang naman. Siyempre, pag in-endorso mo, magnanakaw din yun. Hindi mo talaga i-endorso. Kasi ang larawan mo ngayon sa Pilipino, magnanakaw. Diba? Ngayon, pag nag-endorso ka, ang tawag doon, kasabwat ng magnanakaw. Diba? Yun eh. Kaya hindi ka talaga mag-e-endorso. Kasi magiging, si Sara ang in-endorso niya, bali magiging kasabwat na magnanakaw. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, naskambay Aminday Sara. Nagpayo rin ng bise kaugnay sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. O, kita mo, pinaparinggan talaga na ito sarili niya. Pinaparinggan niya yung sarili niya. Kilatisin nyo na talaga maigi. Huwag na tayong bumoto sa katulad dito. Akala mo pera niya yung ayaw ipakita eh. Oh. Diba? Akala mo pera niya yung ayaw ipakita eh. Daw bumoto batay sa apelyido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Ay, matagal na. Matagal ka ng produkto ng political dynasty. Up to now eh. Dapat pati si patakbuhin mo na si Kitty. Para kumpleto na kayo. Pamela Morimoto, thank you. Ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Kaya dapat Nagbabala rin ng bise sa anyay paraan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. Mga anak. Huwag natin ibenta ang boto natin. Legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Ayuda, kapal ng mukha ni Sara, no? Medical, burial, ano tawag? Hinga. Tililing, anong tawag? Hoy, Tililing, anong tawag sa medical burial program mo? Ano tawag? Pag may maganda kang tawag dyan at hindi ayuda, bibilib ako sa'yo. Ano bang tawag doon, Mama Malalain? Anong tawag doon? Medical burial. Ano ba tawag doon? Oh. Anong tawag mo doon, Sara? Ah. Oh. Anong tawag mo sa sobre na puti? Pare ka mandag. Oh, hammerpiece, ayuda. Oh. Medical burial, ayuda yan. Kahit sabi mo tulong ni Sara yan, ano yung tulong? Ayuda yon. Boba. Mas makapal pa nga yung mukha ni Sara kasi solo niya lang yun. Solo niya lang yung ayuda. Samantalang dito, DPWH yun. Oh, ikaw nga, hindi lang ayuda. Meron ka pa suhol. 50,000, 25, 15,000. Anong tawag mo doon? Nangweteng Sara, oh. Yan ang paghalintulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may Anak ng weteng, oh. Pag inutusan bumili ng suka, may abilidad.
Ang lalim nun ah. Pag inutusan bumili ng suka, may abilidad. Galing talaga ng Vice Presidente, no? Ang galing. Galing nyo mga DDS. Pag inutusan ng bumili ng suka, may abilidad. Galing ah. Ayos. So, pag inutusan ka, may abilidad ka, bumili ka ng suka. Tambay, inutusan mo. Bumili ka ng suka. Okay, tapos niyan, magtrabaho ka. Compute mo yung accounting, may abilidad ka na eh. Tapos, itong bahay, gawa mo ng plano. Gawa mo ng plano tong bahay. Kung paano tong bahay na to, gawa mo ng blueprint na plano. Magpapagawa ko, may abilidad kang hayop ka eh, sabi ni Sara eh. Boba! Kaugnayan yan sa patutsada. Tama, Mamulalain. Mga anak nyo, huwag nyo nang pag-aralin. Tama si Mamulalain. Pabilin nyo na ng suka, magkakaabilidad. Ni Pangulong Marcos sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tama. Tila may pahaging din si Duterte kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Ang dali lang. Mga loka-loka, impeach na yan. Boba talaga to. Bayad na bayad eh. Bayad na bayad. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa